Salamat ni Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlake family, Dorado family, Wilma Domingos Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim et Nalaga family, El Amparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanade and family, Berbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Alcober family, De Leon family, at Rodolfo Bato para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sibilia, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Lecla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Kismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame at Jasmine Sebeldia Lim. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdi del Mundo, Banji Villanueva and family, at Princess Senet Arce. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrado, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio, Martina, Dustin Kurt, Natividad, Edelberto, Consuelo Anchodora Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odo De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May, Christian, Anthony, Rose, Alberto, Francisco, Pasensya, Teresita, Ramiro, Maria, Alona, Antonio, Andrian, Amodito, Corazon, Aleli, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric, Rosario Brown, Chofila, Juanito, Daisilin, Lore, Francisco, Jose Senior, Roque, Geraldine, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brihida, Mariano Jr., Azucena, Filomeno, Corazon, Emilio, Natividad, Patricio, Leticia, Roel, Bert, Nancy, Virginia, Onofre, Lucio, Gary, Rosendo, Virginia and Christine, Roberto and Sinaida, Esmeralda, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Idion, Ida, Ramon, Norma, Vivencio, Jeng Jeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddy Jr., Jimmy, Elizabeth Magno, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffrey Remedios, Felix, Lorabel, Virgilio, Jesus Jr. at Erlinda, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butiing paring panauhin, Reverend Father James Uy, OSA. At ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap, ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
Ang kalwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Matapos ang sunod-sunod na pagbali ng Israel sa kanyang kasunduan sa Panginoon, ipinahayag ni Jeremias na mismong Diyos ang gagawa ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon,
Darating ang panahon na gagawa ako ng panibagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Amen.
Jesus ang pagsunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sa paraang ito, siya ang naging bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong mag-isa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan."
Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo o huling linggo ng panahon ng Kwaresma. Dahil sa darating na linggo ay linggo na ng Palaspas. So napakabilis ng panahon. At panahon tayo ng Kwaresma, ibig sabihin panahon ng pagninilay, pagdarasal at pag-aayuno. Nung mga nakaraang linggo, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa, meron yung third Sunday, yung Gaudete, yung pagsasaya. Ngayong linggo naman ay isang pagninilay naman tungkol ito sa ating buhay, ang pagsasakripisyo sa ating buhay. Isang simbolismo na ibinigay sa atin ni Jesus tungkol sa isang butil ng trigo. Ito'y tumutukoy sa kamatayan, pagpapakasakit at pagkabuhay ni Jesus. Kasi kung ito ang pag-uusapan o sasabihin niya sa mga alagad, hindi nila ito maiintindihan. Nobody wants to talk about that. Sabi nila, we usually do not talk about religion, sex, and politics. Pero ito po yung pinag-uusapan, but not about that. We do not talk about that. We don't deal with them. We deny it. We ignore it. Just we want to avoid it because no one wants to die. Diba? Ayaw nating pag-usapan. Nakakalungkot na panahon, lalo na kung mamamatayan tayo ng ating minamahal sa buhay. Tapos, kung tungkol yan sa ating kamatayan, parang nakakatakot. Sasabihin marahil ng iba, lalo na kung bata pa, "Father, bata pa ako, marami pa akong gagawin." Kung matanda naman, sasabihin na, "Father, marami po akong dapat alagaan pa. Kailangan ko pang mabuhay sa mundo." But nobody knows about his own death. So, pag tayo nagdarasal, lalo na sa simbahan o sa Diyos, humihiling tayo ng maraming bagay. Gusto natin ng siguro magandang trabaho, sa mga estudyante magandang grades sa school, gustong makapasa ng board exam o makatapos ng pag-aaral. But sometimes hindi ito nangyayari at sinisisi natin ang Diyos. So, ayaw nating dumanas ng mga pagkatalo o failures. Ayaw nating, we do not want to face the pain of loss and death. Yung nawalan ka, yung namatayan ka, so ito yung mga dangers that we want to avoid in life. Ayaw natin yan. We want happiness, relaxation, enjoyment, parties, music, dancing, yan ang gusto ng tao. But that is a gateway
to new life. Ito yung daan para sa bagong buhay. At dumarating muna ang kamatayan bago yung kaligayahan o kaluwalhatian na dinanas ni Jesus. Pero kung tumitingin siya dito, ito ay positibo. Tayo, ang tao, tumitingin negatibo sa kamatayan. Wala tayong naiisip na dahilan, no? Para tayo ay mamatay. So kung titingnan naman natin, kamatayan, hindi lang physical. Maraming namamatay dahil sa mga, siguro, bisyo. Maraming ding namamatay dahil nalulungkot, na desperate sa buhay, nagpapakamatay sila dahil sobra ang kanilang o matindi yung kanilang kalungkutan. Pero binigyan tayo ng pag-asa ni Jesus, mga kapatid. The secret of life is in the image of the grain of wheat, yung butil ng trigo. Sabi nga, there's a pattern of loss and renewal. No, yung pagkawala at pagkakaroon. Dalawang bagay na magkaayon. 'Di ba? Sinasabi ng when God closes a door, He opens two. So ayoko yung isang translation ng when God closes a door, it opens a window. Kasi pag window ang pinag-usapan, pag pumasok ka, lumabas ka sa bintana, parang magnanakaw, no? Pero kung sinabi mo na He opens many doors, magandang pakinggan. So nakakainganyo. So ano ba ang sikreto sa buhay natin? Una, we have surrender our life to God. So yung tatalaga natin ng ating buhay sa Diyos. No? Hindi naman niya yung sinasabing i-sacrifice mo yung buhay mo, no? Ialay mo ang buhay mo sa Diyos. So in the sense, okay. Pero sinasabi ng Diyos, pwede mo itong gawin sa maraming paraan. No? Hindi lang ang kamatayan. Because most of us are afraid to die. But we do not cherish our life. So kung ayaw mo mamatay, bakit hindi mo pahalagan yung buhay mo? Bigyan mo ng importansya at ipakita mo sa iba na ang buhay ay maganda. So, there are times na meron tayong mga failures sa buhay, pero kailangan tumayo tayo and to move on. So maraming mga pagkamatay na nangyayari sa buhay natin, hindi lang yung physical na kamatayan. Una, kung ikaw ay nabigo sa pag-ibig o iniwan ng iyong minamahal, siguro maraming nakaka-relate nito, no? So hindi kayo magmumukmok sa isang tabi. Pagkos, no, maging masaya sapagkat tapos na ang isang chapter sa buhay mo, yung pagkabigo, no? Ngayon naman ay pagsasaya dapat ang gawin mo. Makakatagpo ka ng higit na tao na magmamahal sa iyo. Amen? Kailan yung iba nagmumukmok para bang wala nang lalaki sa mundo o wala nang babae sa mundo. Di ba? That's the reality ng isang tao. Kasi Father, napakamahal ko ng taong iyon. Wow naman, sana all. No? Pero kung magmamahal ka, make sure na ang tamong mamahalin mo ay tapat sa iyo. No? At ito na yung iyong forever. Naniniwala ba kayo na may forever? Meron. Merong mga hindi nagtatagumpay sa first marriage, no? Sa second marriage, baka yun na. Yung iba naman, ilang marriage na failed pa rin. Yung mga nawawalan ng pera o na-scam. So yung iba talagang nagmumukmok. Father, kasi hindi lang libo, milyon yung nawala sa akin, scam sa akin. So hindi ibig sabihin nitong mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, nawalan ka ng pag-asa, no? Ito'y parang isang, sabi ko kanina, chapter sa buhay natin na nangyari sa iyo. So, parang nawalan ka lang ng pera, pero hindi ka nawalan ng buhay. Amen? Kasi kala mo, namatay ka na scam ka lang. Siguro may mga taong ganyan. Siguro mayroong
bibigay sa iyo ang Diyos. No? Sa ganung siguro nangyari sa iyo, may biyayang darating. Para ka lang nag-aral sa school, nagbayad ka, tapos kailangan mo kasing matuto. Parang nawalan ka ng pera, pero nag-gain ka ng karunungan. No? Hindi sa iyo mahalagang mawalan ng pera o magbayad ng tuition o pag-aralin yung anak mo dahil natututo sila ng mahalagang bagay sa buhay. O yung mga nagkakasakit, no? At nawawalan ng lakas, akala nila tapos na ang mundo o that's the end of the world. Hindi pa po. Nagkasakit lamang kayo. Marahil yan ay pagsubok sa buhay. Kung oras ninyo, oras na talaga. Pero kung yan ay isang pagsubok, ay dapat nating harapin. So, ang kagalingan ay babalik sa atin, o mangyayari sa atin at babalik ang ating lakas. Kasi maraming mga taong nasa paligid natin na we are not aware na nagmamahal sa atin. Yan yung lakas na kakapitan natin kahit na tayo may sakit, yun ang magpapalakas sa iyo. Kasi may nakikita kang taong nagmamahal sa iyo. Amen? Pangalawa, to face our problems, harapin ang problema. Karamihan nga sa atin ay tumatakbo sa problema, pumupunta siguro sa ibang lugar para makapag-relax o talagang nagmumukmok yung iba sa kanilang kwarto, no? Talagang parang ayaw nang kumausap ng tao, no? Parang wala nang halaga ang buhay sa kanya. Halimbawa, sa trabaho, kung ikaw gusto mong pumunta ng abroad, ang problema ay hindi ka makapunta-punta dahil ang daming mga requirements. Baka ibig sabihin, hindi yan ang para sa iyo, lalo na sa mga OFW. Naroon na nga sa ibang bansa, pero nahihirapan pa rin. Merong isang lugar, sa Canada yata yon, na ang mga tao doon, lalo na mga Pilipino, yung OFW natin, nagtatrabaho doon, 3 ang klase ng kanilang trabaho. So sa buong araw, 3 yung kanilang ginagawa mula umaga, tanghali, at gabi para lang makabayad ng renta ng kanilang bahay o makakain. Dito sa atin, marahil walang trabaho o nahihirapan sa trabaho, pero masaya. Dahil kasama nilang kanilang pamilya, no? At nakakapag-enjoy, nakakapag-relax, no? Na hindi nagagawa ng ibang taong may pera. So akala ng iba, pera ang solusyon sa buhay. Pero ang pera ay bahagi lamang ng kailangan natin sa buhay. Pero ang dapat hanapin natin yung kasiyahan na kahit magtiis tayo, kaya nating magsakripisyo. Yung mga may isawa na may problema sa buhay, no, nagtalo, naghiwalay. Pero kung dapat merong pagkakataon na ayusin at magkabalikan. Pero kung di maayos, huwag problemahin. Dahil may mga anak pa kayo, lalo na sa mga may anak, na dapat asikasuhin, na dapat itaguyod. Baka di kayo ang tinadhana, baka may darating pa na mas magmamahal at mas seryoso sa iyo. Sa mga anak, di ba? Nahihirapan ang magulang sa pagpapaaral. Ang problema, ang mga bata hindi natutuloy o natatapos. Bakit? Walang suporta sa magulang. Dahil daw ang rason, nahihirapan. Di ba sabi nga natin, yung iba, ginagapang, no? Ng mga magulang para makatapos ang mga bata. Ibig sabihin, dumudiskarte sa buhay. Gumagawa ng maayos, kahit na nahirapan, para lamang makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Pero pag natapos ang anak, nandoon na ang kaginhawaan na madarama ninyo dahil gaganti ang mga, hindi naman siguro lahat, meron na ilan na gaganti dahil alam niya na naghirap ang kanyang magulang na para siya ay makatapos.
At marami pang mga halimbawa na nararanasan natin, namamatay tayo sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin, pero hindi tayo tumatayo, hindi natin sinusolve o ginagawan ng solusyon ang ating mga problema. Dapat humanap tayo ng solusyon. Magdasal muna tayo sa Diyos. Kailangan din natin magnilay-nilay. Kasi kung magdidesisyon agad, magpapadala tayo sa bunsod ng ating damdamin, hindi tayo makakapag-desisyon ng maganda at hindi tayo makakagawa ng mabuti. Mga kapatid, ang Diyos ay may mapagpala at may biyaya sa mga taong matapat at masunurin. Isa lamang ang dapat nating gawin or sundin. Ito ang Diyos. Mahalaga ang kamatayan at buhay. So, to follow Jesus and learn how to live life to the fullest is to be happy. So, alam natin na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakol sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dingin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga may hirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Kristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kalooban mong buhay na walang hanggan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa iyo. Nang mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo, patnubayan mo, pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon ko. Dahil tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagkaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay, sa sangkatauhan kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus, Sabaoth, Pleni Succedi, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Cristo ay namatay. Si Cristo ay nabuhay. Si Cristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng pagkabuhay ng iyong anak, iyan inali namin sa iyong pinapay na bibigay buhay at ang kanis ng kakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapan tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
hanapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kapayapaan. Alalahanin rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaon mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaon pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, at kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Yesu Kristo sa atin, malawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Piliin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inyayayahan sa kaniyang piging.
lang tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa alay kapwa. Paanyaya, sa darating na Martes, ika-19 ng Marso, ay ang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Ang atin pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Pagkatapos ng misa ay ang prosesyon. Ika-22 ng Marso ay ang Biyernes Dolores. Inaanyayaan po ang lahat na makibahagi sa ating prosesyon sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-23 ng Marso, araw ng Sabado, bispiras ng Linggo ng Palaspas. Pagbabasbas ng mga palaspas sa ganap 5 ng hapon sa Barangay 286 Valderrama Street. Ika-25 ng Marso, Lunes Santo, Sine Malakaya o Film-Making Contest. Ika-25 ng Marso, Martes Santo, ay ang pabasa na magsisimula sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang sa ika-12 ng hating gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. Ika-28 ng Marso, Huwebes Santo, Christmas sa Manila Cathedral sa ganap na ika-6 ng umaga. Misa ng huling hapunan naman sa ganap na ika-5 ng hapon. Ika-29 ng Marso, Biyernes Santo, morning prayer, ika-6 ng umaga, Istasyon General after morning prayer, 7 palabras sa ganap na ika-12 ng tanghali, Passion of Christ sa ika-3 ng hapon, susundan ng prosesyon ng Santong Entierro, prosesyon del Silencio at Tinebre. Ika-30 ng Marso, Sabado de Gloria, morning prayer sa ika-7 ng umaga, Easter Vigil sa ganap na ika-8 ng gabi, na susundan naman ng salubong. Ika-31 ng Marso ay ang muling pagkabuhay.
Ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga, at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang inagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban, sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas, matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino